Good morning po sa inyong lahat mga katropa. Welcome back po ulit para sa ating panibagong video ngayong araw na ito. So kung nakikita nyo, meron po tayo dito mga parts ng motor, accessories ng motor na ikakabit natin sa isang skeleton ng motor. Yun, ayun. So Honeywell switch, regulator, signal light, mga bulb, relay, electrical tape, syempre mag-wiring tayo mushroom, then horn, light, then battery mga idol. So lahat ng po yan ay i-install natin dito sa motor na ito na skeleton mga idol, no? Kung nakita nyo ay nilinis ko po sa part na ito. Dito po mayroon po yung lagay po ng signal light at signal light side mirror, tinanggal ko po, tapos naglagay po ako ng butas dito sa ilalim para sa paglalagyan ng ating Honeywell switch o ng ating switches. Ayun mga idol. Yeah, so skeleton po yan, at ito pong kanyang original na air filter ay tatanggalin po natin to mga idol, no, kasi walang ganito sa mga accessories word ng isang motor. Yan, alright, sa Pilipinas lang mayroon yan. Alright, ayan, so umpisa natin itong video. Mag-wiring po tayo ngayon ng skeleton na motor. Paganahin natin yung mga accessories na naandito, no, battery, etc etc, at ikakabit natin yan sa motor na ito. Alright, so umpisa na natin to. Yung mga idol, para maging mabilis tayo ay kinabit ko na po yung mga Honeywell switch o yung mga switches kaliwa kanan. Ayan, at medyo malambot na po yung throttle kasi kanina matigas yan eh. Yung dito nilinis ko na po yan, at ito po yung pormahan mga idol na kanyang headlight at saka signal light. Ayan mga idol, so ganyan na po talaga kasi wala kami ibang mapagkabitan, at dyan din naman po gusto ng customer ilagay yan. Alright, so customer yung masusunod, yun yung gusto niya eh. Ayan, so tayo mag-wirings lang po tayo. Ilalagay natin ng mga wiring connection, yung mga accessories o yung mga parts na ikinabit natin sa motor na ito. Ayan, yung kanyang horn syempre nandito po sa ilalim. Ayan po, ayan. Then, yung kanyang wiring mga idol, ito po yung wire na pagpaandar lang. Nag-wiring po sila para umandar lang po yung motor na ito. So, ibig sabihin, mag-additional po tayo ng mga wire. No, talagang gagawa po tayo ng DIY na wiring harness para mapagana po yung Honeywell switch na yan. Ayan. Alright. At ikakabit natin yan sa harness na ito. Yung kanyang regulator, papalitan natin yan dahil ito po ay hindi match po sa gagawin nating pag wiring mga idol, kasi nag-high voltage po yung regulator na yan. Alright. So, yung mga additional wiring na ito ay kukuha po tayo sa mga luma nating wire na pwede pang maggamit. Alright. So, DIY wiring harness po yung gagawin natin sa video na ito mga idol, no, sa madaling salita. Tapos, yung kanyang connection ng kanyang wiring harness mga idol na dati, papalitan natin yan, at ito po yung gagamitin nating regulator no TTGR fast charger, kasi napansin ko na naka full wave na naman po yung kanyang stator, at ikakabit natin yan sa motor na ito, no. Hindi ko na ipapakita kung paano natin ikabit yung regulator na yon kasi may mga videos na tayo dyan. Tingnan nyo na lang mga idol, no. Priority natin dito kung paano natin i-install yung mga accessories na ito, no, kung paano natin lalagyan ng connection. Yung mga idol, ganyan sabi ko, hindi ko na ipapakita kung paano ito i-install, ipakabit. Pinakita ko lang na binuksan ko to, at ito ikakabit natin. Alright, so tignan nyo lang sa ating mga videos kung paano yan i-install. So dito mga katropa, sa part na ito ng kanyang wiring harness, ay nakita nyo nakabit na natin. Paandarin muna natin. So yung mga katropa, okay na po, napaandar na po natin, no, gamit po yung regulator na yon, at mag-wiring na po tayo dito sa Honeywell switch na ito. Magsimula na po tayo mag-wiring, no, dito papunta sa likod. Syempre una-una pag magkakabit po tayo ng signal light mga idol, kasi ito yung una nating gagawin, dapat meron po tayong socket at saka flasher relay, no. Ayan, hindi gagana yung signal light kung walang flasher relay. Dito po tayo mag-uumpisa mag-wiring ng connection. Ayan mga idol, flasher relay, kahit anong uri ng flasher relay yung meron kayo, yung may sounds o wala, pwede po yan mga idol. Pwede nyo yung magamit dito sa motor nyo. Ayan, alright. So mapapansin nyo dito sa kulay black yung may letter B. Ayan, B mga idol, B. Yung kulay black yung B, ito po yun. Ikakabit po natin yan sa accessories wire. Ayan, sa kulay black ng motor mo o accessories wire. Ito nga palang wiring connection na binabanggit ko dito ay wiring connection ng Honda. Pero kung hindi Honda yung motor mo na skeleton, pwede mong
sundan yung tinatawag nating accessories wire. Ayan, so chinek ko po yung accessories wire, may ilaw po siya. Ngayon naman, yung galing sa flasher, ayan o, nagbi-blink po siya mga idol. Galing na po yan dito sa kanyang flasher. Alright? So, may ilaw na po yan ng motor natin, hindi maandar kasi naka-install na po yung battery. Kinabit ko na po yung battery mga idol. Okay. So, mag-umpisa po tayo dito sa kanyang wire ng kanyang Honeywell switch, no? Dito, hanapin mo lang po yung kulay gray. Gray. Yeah, mga idol, no? So, kung yung nabili mong switches na ganito ay walang gray, hanapin mo po dito yung brown na may guhit na white. So, ito po yun, no? Brown na may guhit na white kasi kadalasan ito yung nakakabit sa mga replacement na Honeywell switch, mga idol. Pero yung kulay talaga niyan ay kulay gray, mga idol, no? Yung galing ng ating flasher relay ay kulay gray po yan. Dapat yun din po yung kulay na papunta po sa ating Honeywell switch. Pero sa nabili nating Honeywell switch na ito or sa handle switch na ito ay brown na may guhit na white. Okay? So ayan mga idol, no, naka-on na po yung kanyang switch at itetest natin dito. Ayan, no. Ayan, yung kulay po dito na yung light blue at saka yung orange, yung po yung kulay ng signal light, left and right signal light. Ayan, so papasok dito sa wire na ito at lalabas naman po sa mga wire na sinabi ko kanina. Ayan mga idol, no. So itong kulay gray na ito mga idol na galing po ng ating flasher relay ay kukonek po natin yan dito sa brown na may guhit na white sa mga replacement to mga idol na Honeywell switch ha. Yan, so inuulit ko, kung wala po diyang kulay gray, hanapin nyo po yung brown na may white at itest nyo muna bago nyo i-tape o bago nyo idugtong mga idol. So dito na test na po natin na ito po talaga yung kanyang source. No, dito po papasok yung wire na galing po ng ating flasher relay kaya iti-tape na natin. Alright, i-tape ko muna. So ayan idol, no, na-tape na po natin. At ito na po yung ating flasher relay. Okay na po yung kanyang connection. At ikakabit na po natin ito dito sa motor na ito. May lagay naman po ng kanyang flasher relay dito sa part na ito at dito ko na lang po ito ilalagay. Ayan, alright. Susuksok ko po dito kasi may laro po ditong salpakan po ng flasher relay para mapwesto po natin siya dyan. Alright, pasok. No, medyo virgin pa to mga idol ay pumasok. Yon, so pasok na po siya. Alright. So, naipwesto po natin yung source, no? Nailagay na po natin yung flasher relay, no? Wiring na po natin. Next naman po natin i-wire yung connection na lalabas galing po sa ating switch, yung kulay orange po at saka yung light na yan, no? Yung orange at saka yung light na blue mga idol. Ayan, so itong dalawang to, ito-test natin. So, gamit po yung, naka-switch po yun, mga idol, oh. May ilaw po. Alright, sa kabila wala, kaya switch muna natin pa kabila. Yon. So, ibig sabihin, sakto po yung connection na pinagkabitan po natin ng source ng ating flasher relay, mga idol. Yung blue at saka yung orange, ikakabit po natin ito sa ating signal light, mga idol, no? So, ito po yung mga wire na gamitin natin, orange at saka blue na wire, mga idol, no? Ikakabit po natin ito kasi papunta po sa likod yung connection din nito mga idol, no? Kasi maglalagay din po tayo ng connection papunta sa likod. Ayan, so unahin ko muna itong orange mga idol, no? Yan, dapat may wire po kayong mahabang wire mula sa harap papunta po sa likod. So sa orange muna tayo mag-uumpisa mga idol, ayan. So ikakabit muna natin itong orange at diretso kagad natin yung iti-tape mga idol. Yun. So, tape na natin yan. Alright. So, sa part na yun mga katropa, gaya sinasabi ko, mahabang wire papunta po sa likod. Bakit may dalawang pong wire akong ginawa dito, no? O bakit may dalawang wiring connection? Yung isa papunta dito sa mga valve, mga idol. Tapos, yung isa naman ay papunta po doon sa kanyang tinatawag na dashboard. Alright? Yun, so lahat po ng mga pinagtipan natin mga idol kasi DIY wiring harness, siguraduhin po natin na nakatipo o nakasilyado po lahat ng mga naka-tape natin o yung mga dinugtungan natin dyan mga idol, no? So itong isa papunta po sa dashboard mga idol at ito naman papunta sa mga signal light niya. Alright, so ikakabit ko muna at itong wire na mahaba papunta po ito sa likuran mga idol. Na ito po yung magiging supply ng signal light naman sa likuran. Next natin yung kulay light na blue. Ayan mga idol, no, mag-wiring po tayo dito sa light na blue na ito at talagyan din natin ng kagaya na connection sa isa at papunta rin po sa likuran
yung isang mahabang wire pa para sa naman sa signal light sa likuran. Alright, so ikabit ko muna ito mga idol. Ayan, so naikabit na po natin siya mga idol, no, yung wire papunta sa likod, no, yung magiging signal light papunta naman sa likod, yung kulay orange at saka light blue na signal light papunta po sa likod. Ayan, alright. So nakikita nyo dyan mga idol, ayan dito po sa part na ito, ayan, na-fix na po natin at i-connection na po natin ito sa mga signal light. So ito pong kulay orange at saka yung kulay blue mga idol, no, i-test natin muna ulit, baka yung ginawa nating connection ay may problema. Ayan, so sa banda rito yan mga idol, no, sa kabila naman yung kulay orange. Okay, so itatap kagad natin to rito sa part na ito, no. Ayan, so yung kulay blue sa side na ito natin yan ikakabit. Ayan, so igagay naman po kayo ng inyong signal, no, ng iyong Honeywell switch, no. Kaya kung saan part yung itinutulak nyo, dapat doon din po magsisignal. Hindi po nakasignal kayo sa kabila naman po sumisignal. Ayan. Yon, so dapat kung sa kabila. Yon, alright. So tape muna natin itong pinagdugtungan natin para iwas nga grounded at loss ng connection. Alright mga idol. Then next dito po tayo sa orange. Sa kabila naman po natin yung ilalagay mga idol, doon sa kabila. Kung ano po yung ginawa natin dito sa isang wire na ito ng ating signal light, ay ganoon din po yung gagawin natin sa kabila, no? Kahit magkabaliktaran po yan yung wire ng ating signal light, iilaw po yan. Kahit saan po yung mapagkabitan mo dyan ng negative, positive, iilaw po yan. Ang mahalaga, mapasukan po siya ng positive at saka negative, iilaw po yung ating signal bulb. Ayan, or yung ating signal light mga idol. Okay, so itong orange, kakabit ko na po ito dito sa isang connection ng ating signal light mga idol. So sana nasusundan nyo po yung ginagawa natin sa video na ito, kasi medyo madilim po sa part na yan kasi medyo hapon na mga idol. Ayan, so minabuting tapusin ko yung video na ito mga idol, yung customer kasi medyo malayo-layo pa po yung uwian niya. Ayan, alright. So ayan po, tinitape na po natin guys. Sabi ko after nyo may dugtong o ma-fix nyo na maayos ay tape nyo na. Ayan, so yan po yung dalawang wiring connection. Tapos itong dalawa naman ito, titape ko rin to, yung orange at saka yung blue na pinagsama ko rito, ay ito po yung papunta naman po sa dashboard. Yan, titape ko lang para hindi magulo. Ayan, alright. So itong dalawang to, inulit ko papunta ng dashboard. Yan, so abang na po yan kasi baka may isipan naman ni customer o baka siya makabili ng dashboard, may wiring connection na po siya. Hindi na po kayo magtatap at hindi na po mangalkal sa mga wiring ng mga idol. So itong dalawang to mga idol, papasokan natin to ng ground. Alright, so kukuha po tayo ng wire at dudugtungan po natin yan at kakabitan po natin ng ground. So kabitan ko muna. Yon, so ito po yung magisilbing ground natin, no. Pinagdugtong ko na po yung dalawang wire po doon, yung dalawang wire na magisilbing ground ng dalawang signal light, no. Pinagsama ko lang sa isang ground. Yon, so ito po yun mga idol, oh. Yan, so ground or negative mga idol. Ayan, oh. So tinitape ko na po dito yung negative para walang loss connection. At kinikita nyo naman na umilaw kaagad kasi nakasignal na po yan sa kabila. Ayan, oh. Alright, so meron na pong positive at negative, so test muna natin bago natin ito i-fix. Fix talaga, no? Yan. So, dito po sa part na ito mga tropa, kasi nakita naman natin na nag-signal na, no? Medyo ayusin muna natin to, lagyan natin ng tape para hindi magulo. Ayan, kasi sureball na naman ako dito na tama po yung ginawa kong connection. Yan, pero kung hindi po kayo sureball muna, wag nyo muna tong i-tape sa part na yan, no? Check nyo muna sa yung signal bulb or sa yung signal connection. Pero dahil nga nasubok ko na to, na test light ko to kasi meron po akong test light. Malaga ko kasing may sa pag-wiring, meron po kayong test light mga idol para mas mapadali po yung inyong pag-wiring. Napakadali lang naman gumawa ng test light mga idol. Alright, so i-tape muna natin para hindi po makalat dito at hindi po masakit sa mata ko. Ayan, alright. Okay, so ito po yung tinitape ko. Ito po yung connection na pinagdugtong natin sa mga signal lights mga idol. Ayan, nililinis ko po siya para hindi nga makalat tignan. Okay, so ayan po. Ayan, so ito po yung kanyang signal light at i-fix natin po yan dito. Okay, tapos ito naman, ayan, so kayo na po yung bahalang magporma-porma kung ano sa tingin nyo yung maganda na gawin sa inyong wiring. Dapat malinis po yan at wala pong grounded mga idol. Yan, so kung may nakikita kayong mga lost connection, ay tape nyo kaagad. Okay,
So yun no, bago natin subukan po o bago tayo magkabit ng ibang wiring connection dito sa ating wiring harness, ay check muna natin yung ginawa nating signal light mga idol. Ayan. No, check natin kung sakto po yung ginagawa nating sa signal natin, baka magkabaliktad eh. Ayan, so signal sa kabila, yon ilaw. Sa kabila naman, yon sakto. So ganun lang po siya mga idol no, mag-install ng wiring connection ng signal light no. Una po sa ating flasher relay, then papunta po sa mga valve, sa Honeywell switch at saka palabas sa mga valve. Tapos ito namang wiring connection sa kabila, itetest din natin to kung meron no. Baka maya putol yung kinabit natin eh. Yon, meron din po mga idol. Yon, tapos signal naman natin sa kabila. Dapat meron din yung mga connection mga tropa eh no. So check natin. Yon, meron din. So ibig sabihin yung connection na nilagay natin dito ay walang problema, yung wire na mahaba. Okay, papunta po yan sa likuran. So dudugtungan po natin yan kasi wala naman po tayong buong wiring harness dito mga idol. Ayan, so tipid po yung ating katropa at sinisiguro naman po natin na hindi po kalat-kalat at safe po yung wire na ikinakabit natin dito. Yun po yung mahalaga mga idol, hindi po grounded, okay? So bago tayo mag-install ng additional wire, ay hanggang dito lang muna yung video natin mga idol kasi medyo mahaba na po, no? Sundan nyo po yung part 2 ng video na ito. Magkakabit po tayo ng brake light, tail light, tapos iba pang wiring connection, tsaka yung ilaw papailawin natin, pati yung horn. Ayan, so ganito lang muna tayo mga tropa. Sana maintindihan nyo po na maiging mahaba na po yung video natin. Ayan, so sundan nyo na lang po yung part 2 ng video na ito. Alright, so yun lang po mga tropa, salamat po. Signal daw, Brad. Hello yun. Ayun na.